Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Pagka tayo ng ating bida ay pinigil muna siya ng isang matanda dahil ihahatid na daw siya nito sa labas. Pero, tumigil ang lahat ng nagsasalita nung bigla na lang bumukas ang kanilang pinto. Pagkapasok ng kanilang boss ay ang una agad niyang nakita ay ang ating bida dahil siya lang ang nakatayo doon. Pagkatapos noon ay napangiti agad ang matanda dahil hindi na nila ito kailangang hanapin. Sinigaw nito ng sobrang lakas na yun daw ang kanilang hinahanap. Inutos nito sa lahat ng nandoon na atakihin agad nila ang tabachoy at patayin. Hindi naman na nagsayang ng oras ang matatanda dahil bigla na lang nilang inatake ng sabay-sabay ang ating bida. Pero, para hindi siya makuyog ay ginamit agad nito ang kanyang skill. Makikita natin na dahil doon ay hindi siya nagalaw ng kahit na sino at nasira pa nito ang kanilang kampo. Pagkatapos noon ay makikita natin na tumakbo muna ito palayo dahil sa dami ng gustong umatake sa kanya. Akala ng ating bida ay napatulog na niya ang matatanda nang dahil sa kanyang ginawa pero napansin nito na may pumupunta na naman sa kanyang direksyon ng sobrang bilis. Kaya, doon na naisip ni Gang na mukhang nasa isang assassin group ang matatandang yun. Natigil ito sa pag-iisip nung bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan ang ilan sa kanila. Pero, hindi naman ito umubra sa ating bida dahil madali lang niyang nakontra ang mga ito gamit ang dala niyang stake. Dahil sa kanyang lakas ay nagtalsikan sa iba't ibang direksyon ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon ay akala ni Gang ay doon na ito matatapos. Pero, pagkatapos nitong ibaba ang kanyang sandata ay bigla na namang sumugod sa kanya ang ibang matatanda. Huminga ito ng malalim para maghanda at tinignan mabuti kung nasaan manggagaling ang mga ito. Hindi siya makapaniwala nung nakita niya ang mga sumusugod dahil para lang daw kasi silang mga normal at makukulit na matanda kanina. Kahit natuwa ang mga ito sa ang ating bida nung nakilala nila ito kanina ay sinugod pa rin nila ang lalaki dahil hindi naman nila pwedeng suwayin ang kanilang boss. Pero, sa isang napakabilis na kilos ay naatake agad nito ang lahat para hindi man lang siya madikitan ng mga ito. Pinakita dito na tinatamaan lang sila ni Gang sa hindi dekikadong parte ng katawan para hindi niya masyadong masaktan ang mga ito. Makikita natin na nandoon lang pala sa di kalayuan nanunood ang kanilang boss pero hindi ito sumasali sa laban. Tuloy-tuloy lang sa pagsugod sa ating bida ang matatanda ng walang pahinga at seryoso lang itong pinapanood ng leader. Doon na nito napansin na kahit gusto siyang patayin ng kanyang mga kalaban ay mukhang wala itong balak patayin ang mga ito. Dinagdag nito na magaling ang kanyang martial arts para sa kanyang edad pero masyado siyang malambot kaya hindi ito makapaniwala na iyon ang disipulo ng Absolute One. Nung naalala nito na meron nga pala siyang kasama ay tumingin ito sa kanyang likod at sinabi kung naano ang sa kanyang tingin. Tinanong nito sa kanyang bilanggo kung kaya ba niya itong talunin pag pinakawalan siya nito ngayon. Hindi naman sumagot sa kanyang ang siraulo pero nakita nito sa kanyang mga mata ang galit nito sa ating bida. Kaya, tumalikod na lang ulit ito para manood kung ano ang nangyayari sa baba. Sinabi ng boss na kaya niya siguro ang tabachoy na yun pero hindi na niya ito gagawin dahil hindi naman daw siya pwedeng magpakawala ng isang delikadong ahas para lamang hamuli ng isang daga. Lalo namang naisip dito ang lalaki dahil ang akala nito ay magkakaroon na siya ng pagkakataon para patayin ang lalaking hindi tumulong sa kanya kanina. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik na ito kay Gang at makikita natin na tumigil na sandali ang kanyang mga kalaban. Ang akala nito ay napatulog na niya ang lahat at ang boss na lang nila ang kailangan niyang kalabanin. Pero, nakaramdam na naman ito ng mabilis na paggalaw kaya inisip nito na mukhang hindi pa ito tapos.
Dahil doon ay malakas nitong sinabi na namamangha daw siya sa kanilang lahat. Ang gusto lang naman niya ay patulugin ang mga ito at umalis na lang doon pero hindi daw niya ito magawa ng madali. Narinig naman ito ng mga lalaki kaya inisip nila na mukhang hindi pa seryoso ang kanilang kalaban. Napansin din daw ng iba doon na malakas talaga ang Tabachoy pero halata daw na hindi niya sila gustong patayin. Habang naghihintay sa gitna si Gang ay bigla na lang pumunta doon ang isang matanda. Ngumiti ito sa ating bida at pinaalala na siya ang nakasabay nito papunta sa lugar na iyon. Sinabi ni Tatang na kahit kanina pa nila ito inaatake ay hindi naman talaga nila gustong makipaglaban. Nung nakita ni Gang na hindi nagsisinungaling sa kanya ang matanda ay sinabi nito na hindi rin naman niya iyon gusto. Meron pa sana itong sasabihin pero pinigil siya ni Tatang at sinabi na kahit naman makalampas siya sa kanila ay hindi niya matatalo ang kanilang boss. Kaya, mas okay na daw kung aalis na lang siya dahil alam ng matanda na hindi siya pupuntahan ng kanilang leader dahil hindi ito ganun kalakas. Alam ni Gang na nag-aalala lang siguro sa kanya ang matanda pero nang hingi ito ng tawad dahil meron daw talaga siyang kailangang gawin kaya hindi siya pwedeng umalis na lang doon. Tinignan nito ng seryoso ang ating bida at tinanong kung hindi na ba magbabago ang kanyang isip. Nung sinabi nitong hindi ay nalungkot doon ang matanda pero wala naman daw siyang magagawa. Kaya, sinabi na lang nito kay Gang na meron daw siyang alam na daanan papunta sa Nissan Village na hindi alam ng kanilang boss. Natigil naman bigla ang kanilang usapan nung muntik nang tamaan ng sandata ang leeg ni Tatang. Tinanong nito ang kanyang mga kasama kung bakit nila ito ginawa pero narinig pala nila ang sinabi nito kay Gang kaya tinawag nila itong taksil. Dahil doon ay sinugod na ulit ng mga ito ang ating bida at dinamay na rin ng mga ito ang kanyang kasama. Dahil hindi gustong makasakit ng sobra ni Gang ay bigla na lang itong tumakbo ng mabilis paalis ng gubat. Nung nakita nito na napunta na siya sa dulo ay tumalon agad ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman ito nakawala sa mga matatanda dahil nakasunod agad ang mga ito sa kanya ng walang problema. Dahil nakita nito na sa kanya babagsak ang mga kalaban ay umatras pa ito ng konti. Nung tumingin ito sa kanyang paligid ay napansin ni Gang na wala ng punong nakaharang kung saan-saan. Pero, napansin din niya na unti-unti na siyang pinapalibutan ng kanyang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sinugod na naman ng mga ito si Gang. Makikita natin na ginamit ng mga ito ang matatangkad na palay para hindi agad sila mapansin ng ating bida. Nung nakita ng isa na nasa pwesto na silang lahat ay sinigaw nito na pwede na nilang gamitin ang kanilang mga chains. Hindi natin alam kung nagulat ba dito si Gang o nagpahuli talaga siya pero makikita natin na tinaaman nila ito ng maayos. Dahil doon ay sinabi na ng isang matanda sa kanyang mga kasama na nahuli na nila ang Tabachoy kaya hilahin na nila ito ngayon ng sabay-sabay. Pero, dahil sa lakas ng ating bida ay nagulat ang iba dahil hindi man lang daw nila ito magalaw kahit konti. Hindi na natutuwa sa kanila si Gang kaya bigla na lang nitong hinayla ang mga chain na nakadikit sa kanya. Dahil hindi epektibo ang kanilang ginawa ay sinugod na lang nila ulit ito ng sabay-sabay sa iba't ibang direksyon. Sumunod pala sa kanilang pwesto ang boss pero nasa malayo pa rin ito habang nanunood lang. Pinagmamasdan nitong maigi kung gaano talaga kalakas ang disipulo ng Absolute One at kung parehas ba talaga sila ng kilos. Dahil medyo malakas ang ginawa ni Gang ay nagkaroon ng sira ang kanilang tinatapakan. Kaya, umagos dito ang tubig na galing sa katabi nilang ilog. Nung nakita ng leader ang kanyang ginawa ay napangiti ito ng malaki at sinabi na meron talaga itong ibubuga. Pero, nung bigla na lang nawala ang kanyang aura ay nagtaka na lang ang matanda. Tinanong nito kung ano pa ang kanyang hinihintay at kung bakit hindi pa niya pinapatay ang mga ito. Iyon lang daw ang nag-iisang paraan para matapos ang kanyang laban. Dahil hindi talaga ito ginawa ng ating bida ay nagkaroon na naman ng malay ang ibang matatanda. Habang dahan-dahan tumatayo ay sinabi ng mga ito na malakas talaga ang Tabachoy. Pero, kulang pa daw siya ng mga 10 taon ng malalang ensayo para matapatan ang kanilang boss. Sa lakas niya ngayon ay hindi man lang daw nito makikita ang kanyang anino habang pinaglalaroan siya nito.
Hindi naman ito pinansin ni Gang dahil tinanong lang nito kung pwede na ba silang tumigil ngayon. Ngumiti ito at sinabi na pwede kasi silang masaktan ng malala pag pinagpatuloy pa nila ito. Sinabi ng matanda sa harap na mas gugustuhin pa daw ni Gang ang mamatay kesa maging isang bilanggo ng kanyang boss. Kaya, ginagawa daw nila ito para sa kanya bilang isang malaking pabor. Pagkatapos noon ay meron na lang naramdamang kakaiba ang ating bida sa lapag kaya bigla na lang itong tumalon palayo. Pero, nakalagay pa rin pala sa kanyang katawan ang mga chain kaya nakaladkad nila ito papunta sa tubig. Meron palang mga tao sa ilalim at hinintay lang nila ang tamang panahon para gawin ang kanilang plano. Nung nahawakan siya ng mga ito ay bigla na lang sumunod doon ang ibang matanda para tapusin na sa wakas ang tabachoy. Nakita naman itong mabuti ng kanilang boss kaya sinabi nito na tanga ang ating bida. Masyado daw nitong minaliit ang mga war horses kaya ito nangyari sa kanya. Mamamatay daw ang talentadong bata na yun nang dahil sa walang kwenta niyang awa para kanyang mga kalaban. Umasa siya ng konti dahil narinig niya ang pangalang Dokoyong pero wala daw palang espesyal sa kanyang disipulo. Kaya, sinabi nito sa kanyang mga kasama na babalik na sila ngayon. Sa ilalim ng tubig, makikita natin na unti-unti nang napapalibutan ng napakaraming kalaban ang ating bida. Pero, makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang nagkaroon ng maliit na ipu-ipo sa tubig. Pagkatapos noon ay bigla na rin ng inag ng malakas ang buong paligid. Kaya, naramdaman ng leader at ng bilanggo nito na merong kakaibang nangyayari. Pagkalingon nito sa likod ay nakita nito na tumataas ng konti ang tubig kung nasaan ang tabachoy. At makalipas lamang ang ilang minuto ay bigla na lang itong lumaki ng sobra na para bang may nakalagay na napakalakas na pressure sa loob nito. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong pumutok kaya mabilis nang dumaloy ang tubig sa buong paligid. Nakita ng leader ang napakalakas na alon kaya ginamit agad nito ang kanyang aura para harangan ito. Pinakita sa buong paligid kung gaano kalakas ang nangyari dahil kahit ang mga malalaking puno ay nases aire dito. Nung nakita rin ito ng mga tauhan ng master ng Nissan Village ay inisip ng isa na parang tsunami daw ang nangyari. Hindi nito inaakala na ganun pala kalakas ang tabachoy dahil ang iniisip lang niya ay isa lamang itong talentadong binata. Simula pa lang daw nung una ay wala na talagang panalo sa kanya ang mga matatandang iyon kahit ano pa ang kanilang gawin. Sinabi naman ng kanyang leader na hindi lang basta-basta ang matatandang iyon. Dati daw silang mga leader ng iba't ibang kilalang clan na nagsama-sama bilang mga war horses. Dahil doon ay mas nakakabilib talaga ang lakas ng lalaki dahil sa impormasyong yun. Kaya, nagulat ang mga kasama nito nung sinabi ng leader na mukhang totoo nga na siya talaga ang disipulo ng Absolute One. Pero, tumingin ito sa boss ng matatanda at sinabi na hindi pa rin siya nag-aalala. Kahit siya pa ang sikat na tagapagmana ni Dokoyong ay hindi pa rin daw ito makakalabas ng buhay sa lugar na iyon. Pagkalipat sa kanya ay hindi alam ng boss kung ano ang iisipin dahil tinitignan lang nito ang mga katawan ng kanyang mga tauhan na walang malay sa lapag. Kaya pala sama-sama ang mga katawan nito ay niligtas sila isa-isa ng ating bida. Dahil sa kanyang lakas ay nagkaroon bigla ng kakaibang ekspresyon ang mukha ng leader at sinabi na iyon ang kanyang gusto. Habang pinupulot ni Gang ang kanyang stick ay narinig nito na meron pang gising sa kanyang mga kalaban. Kahit nanghihina ito ay sinabi pa rin niya na wag na siyang tumuloy sa kanyang gagawin. Tinanong naman sa kanya ng ating bida kung gusto pa rin ba niya itong pigilan kahit na ganun ang kanyang kalagayan. Tinaas nito ang kanyang kamay at sinabi na hindi na niya ito kayang gawin. Sinabi lang nito na humahanga siya sa kanyang lakas at hindi daw siya sigurado kung meron pang mas malakas sa kanya sa martial arts world. Nung narinig ito ni Gang ay bigla na lang itong kinilig at tinanong kung seryoso ba siya. Pero, nawala bigla ang ngiti nito nung sinabi sa kanya ng matanda na dahil doon ay kailangan na talaga niyang tumakbo. Kinuwento nito sa ating bida na meron daw siyang nakilala dati na sobrang lakas ng martial arts at naging hopeful daw siya ng dahil dito. Kung mas madami lang daw sana ang experience si Gang ay magiging hopeful din sana siya dito.
Wala na siyang oras para magpaliwanag kaya pinaalis na lang nito agad ang ating bida at sinabi na makinig na sana ito sa kanya dahil maganda pa ang kanyang hinaharap at sayang daw kung matatapos na ito dito. Lumipat naman ito saglit sa usapan ng mga lalaki na nanunood sa taas. Sinabi ng leader doon na kung ang dating Absolute One ang gustong pumunta sa Nissan Village at patayin ang kanilang master ay walang makakapigil dito na kahit sino. Pero, tinanong nito sa kanyang mga kasama kung paano kaya kung isasama nila sa usapan ang dating martial arts union. Dati kasi ay meron ding isang legendary martial arts master na hindi lumalayo sa Absolute One. Siya ay ang dating master ng Hidden Forest Squad na kilala din sa pangalang Mysterious Squad. Dinagdag pa nito na siya din ay kabilang sa triad na hamati sa lumang mundo ng martial arts. At ayon sa mga kwento ay mas malakas ang martial arts nito kesa sa dalawang kasama niya sa triad na sila Godly One at Earthly One. Siya ay ang tinatawag na Dark One, ang The Poison Master na si Sachon.